Para akong bumagsak sa mataas na building dahil sa sobrang taas ang tiwala ko sa kanya. Nag-decide ako na ibaling ang atensyon ko sa iba para malibang ako. So nagloko ako para makaganti sa asawa ko. Pero literal na tripling karma ang nahita ko. Maaga kaming lumande at nagkaroon ng isang anak na lalaki. Lagi kaming nasasabihan ng biyanan ko na wala man lang kaming napupundat. I decided na mag-work na kasi malaki na rin naman yung anak namin. Pero hindi siya pumayag at siya na lang daw yung mag-work. Way back 2023 ay nag-work siya sa Manila. Sobrang mahal ko siya at napakalaki ng tiwala ko sa kanya. Kaya nung nalaman ko na may ibang babae siya, para akong bumagsak sa mataas na building dahil sa taas ng tiwala ko sa kanya. Mahirap pero pinatawad ko siya. Hanggang sa paulit-ulit ko siyang nahuhuli. At iisang babae lang ang nakakalokohan niya. Siguro mga 10 times ko siyang nahuli. At dahil sa sobrang stress ko sa kanya, umabot ako sa point na ako na yung lumuhod. Nagmakaawa ako na tumigil na sila. Kinunta ko pa yung babae para lang tumigil sila at makonsensya. Tumigil naman sila pero after ng ilang month, bago ang birthday ko, nahuli ko ulit sila. Na bago siya umuwi ng bahay namin, galing siya sa babaeng yun. Napuno na ako sa sobrang stress ko sa kanya at umabot na sa punto na magbigti. Pero naaawa ako sa anak ko na laging umiiyak kapag nag-aaway kami. So nag-decide ako na ibaling sa iba yung attention ko. Hanggang sa may nakilala ako using my dummy account. Na kung ikukumpara siya sa asawa ko, I will rate him 10. At to naman ang asawa ko. Pero sa looks mas angat yung asawa ko. Sobrang bait niya at ibinibigay niyang lahat ang gusto ko, pati na rin assurance ng lahat-lahat. Almost perfect na sana kung hindi lang kami kasalang asawa ko, matagal ko na siyang iniwan. At sumama ako sa kanya. Hanggang sa nalilibang na ako sa piling ng kabit ko. Na meron pang 3 ibang lalaki na kachat ko lang naman. Libangan lang talaga pero hindi ko alam na magseseryoso sila. Hindi ko na rin gaanong kinakausap ang asawa ko, hindi na gaya ng dati. At napapansin niya rin yon. Pero syempre magdi-deny ako. Until one day na dito na sa probinsya mag-work ang mister ko. Dahil ramdam niya na lumalayo na ako sa kanya. Pero pag uwi niya, nahuli ko ulit siya with same girl. Bumalik lahat ang sakit. I decided to take legal action sa barangay muna. Sabi ko maghiwalay na kami pero hindi siya pumayag. Nagmakaawa siya for the last chance. Pero sabi ko ayaw ko na. Pagod na ako at wala na akong nararamdamang pagmamahal sa kanya. At nasa bagong lalaki ko na. Pero in the end, hindi kami nagkasundong magkahiwalay. And for the last time, nagpatawad ulit ako at nagsimula ulit. Nakipaghiwalay ako sa kabit ko. Nagsorry na alam kong sobrang nasaktan ko siya. Nung una ayaw niyang makipaghiwalay hanggang sa gumawa na lang ako ng kwentong masama para lang iwan niya ako. Nangakala ko magiging okay rin kami ng mister ko. Na minsan nakikita kong ini-stalk pa rin ng asawa ko yung babae niya dati. Pero hinayaan ko na lang. And then one time nagtry ako na i-open yung dummy account ko. At nakita ko na marami pa rin siyang chat sa akin. Hindi ko dinilit yung convo namin mula simula and nakalimutan ko na rin i-remove yung account ko. Nabasa lahat ng asawa ko at kinumpronta niya ako. Pero di ako nagsorry at ang sabi ko pa, masakit ba na malaman mo na niloko ka rin? Sabay titig. Nakita ko yung sakit sa mata niya at naglasing siya at nagwala. Hindi ko siya pinansin at hindi ako nagsorry. After nun, we started again na parang walang nangyari. Sobrang hirap at ang sakit ng karma. Kasi nung naging okay na kami, ang unang pagsubok sa amin, wala siyang mapasukang work. Hanggang sana stress kaming pareho at nagkasakit. Then nung medyo okay na, nagbuntis ako at may blessing pa rin kahit na papano. But sadly, after 9 months ay kinuha din agad siya sa amin ni Lord. Namuntik ko na ring ikamatay. Nakita ko yung takot sa kanya nung muntik na akong mamatay nun. Masakit mawala ng anak pero hindi pa ako nakaka-move on. Ay sumunod naman agad ang papa ko. Sa isang buwan ay 2 agad ang kinuha sa akin. At hindi pa ako nakakalimot ay nakulong naman ang kapatid kong babae. Nasangkot lang siya at grabing hirap yung sakit at lungkot. Grabe yung karma ko. Ngayon sobrang stress ako. May mga times na hirap akong huminga. Hindi makatulog, masama ang pakiramdam na lagi akong nagpapacheck up. Pero wala namang findings. Nagka-anxiety ako dahil sa mga nangyari at sobrang hirap kalaban ng anxiety. Dating 85 kilos yung timbang ko na ngayon ay 65 kilos na lang. Ang laki ng binagsak. Na para daw akong may malalang sakit dahil sa laki ng ipinayat ko. At para sa may mga asawang cheater, hayaan nyo na lang sila. Ipagpasadyos nyo na lang ang lahat. At wag nang gumante kasi sa huli tayo rin ang talo. Nagloko ako para makagante sa asawa ko. Pero mamilan literal na tripling karma ang napala ko. Letter sender, Liza. Huwag mong akuin lahat ng karma. Kasi hindi natin alam kung alin ang consequences ng choices natin. At alin doon ang karma mo. Pero teka, pag ba niloko tayo at gustong gumante, lalaki lang yung alternative way. Hindi ba pwedeng pasarapin ang sarili at huwag siyang patikimin? Para magpayaman, mag-business, work hard for success? Di ba mas magandang revenge yun at hindi nakakahiya sa anak mo yun? Bakit karamihan ganyang way gumante? Sabagay mas madali at masarap yung ganon. Pero sana if nagkamali tayo sa desisyon sa una, talinuhan nyo naman sa mga susunod pa. Hindi ganyang nakakababa at loser ang atake. Asa na yung karma ng Mr. mo, yun na yun, nakulangan ako eh. Nawala na bang mas lulupit pa? So siguro nga literal na pagbabayang nagloko, mas mahirap patawarin, mas marumi, unacceptable, immoral. Pero hindi naman siguro masama na wag magtiis sa impyernong ipinaparanas sa'yo, diba? Kasi walang pinagkaiba sa karma yun, magkasing sakit eh. Mali man ang gumante sa paraang gusto mo pero deserved naman niya yun. Pero sana kung wala na talagang trust, legal separation agad. At kung hindi siya papayag, edi kasuhan mo, ano siya ulol? Dating sira ulo ba yan? At hindi ka na dapat nagpapatawad 10 times. Na pati yung inasal na hiya sa chance mo eh.